Hello, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. So mahaba-haba yata shoutout natin ngayon dahil tatlong gabi ako napuno. So unahin na natin to si Sir Rigor Mortis. Shoutout kay Erith Ignid daw. Erith Ignid at Iris Ignid, mga anak ko. Hindi ba nalilito sir yung ano mo, yung anak mo? Siyempre magkatunog yan, no? Erith Ignid tsaka Iris Ignid. Iris Ignid, tinginan yung dalawa, no? Si Ma'am Aisa Domingo, hello, shout out po Ma'am Aisa Domingo. Sir Jeffrey De Guzman, hello. Rayman Reyes, hello. Si Sir Bad Jojo, shout out from City of Love. Ano yung City of Love? Paris? Taga Paris ka ba, sir? O sa Pilipinas tong City of Love? Sir Red Baron, hello. Sir Red Baron. Si Sir, Jaja, whatever ang name. Pa-shoutout pati sa mga anak niya daw. Si CJ at si Sam na birthday bukas. Ngayon, birthday ngayon. Happy birthday, CJ at Sam. Si Sam pala. Sam lang ang may birthday ngayon, no? Happy birthday, happy birthday. Sana'y may magpakain. Joke lang. Happy birthday, Sam. Lalaki ba o babae si Sam? Sino pa ba ang din shoutout? Ma'am Lynn Tamori, hello. Si Sir PCCP Tech. Shoutout sa lalawigan ng Bulacan. Lalo po sa Malolos, Bulacan na aking minamahal na bayan. Sabi niya ganun. Si Miming, hello. Hello Sir Miming or Ma'am Miming. Shoutout. Si Sir Ivan Flores. From Bukawi, Bulacan. May location ba dyan sa Bukawi, Bulacan na pwedeng explorein? Message mo nga ako, sir, kung meron. Ma'am Herminiam Yamazaki, hello. Sir Lester Neal, hello. Joban Gamyaw, hello. Sir Jojo Gilas. Si Ma'am Helen, ano pala to? Kyrel from Saipan. Wow, Saipan. Saipan US. Dollar na kayo dyan, ano? Yan ba yung Chamorro, yung mga nakatira dyan sa Saipan? Tama ako, correct nyo ako Chamorro yata yung tawag dyan. Hello, Ma'am Helen Kyrel from Saipan. Na ano ng USA yan, nung World War II, no? Si Kel. Shout out Kel 540. Sabi nga nun, pusta ko, same tayo nanonood din kay Brother Eli. Nadadaanan ko minsan. Nadadaanan ko siya. Okay din naman. 'Di ba? Kaya lang hindi ko siya madouble kasi hindi naman ako relihiyosong tao Nadadaanan ko lang. Medyo entertaining siya pakinggan. Hello, Ma'am Lynn Sudo. Kamusta na kayo, Ma'am Lynn Sudo? Ma'am Mark Ivan Javier, hello. Sino pa ba? Ma'am Angelica Canino, hello. Shoutout Mark Jan Manalaysay, hello. Hello, Ma'am Maria Socorro Mejia. Oy, welcome back, Ma'am. Ma'am Eva Santos. Ma'am Gwyneth STV, hello. Shoutout do sa papa niya, si Sir Rezin Ruelan. Tapos sa kuya niya na si Samuel of Iligan, Unica, Exa instead na S. Samuel. Ma'am Dorothy Sarmiento. Taga Santa Maria, Bulacan si Ma'am. At kay Arnelo Sacramento ng Tanay Rizal. Uwi ka na, babe. Goatling Cycle Channel. Shoutout daw kay Ralph David Fonseca. May third eye daw po.
Si Sir Ralph David Fonseca. Shout out daw kay Gary. Hello Sir Gary, salamat, taga Maynila daw siya. Si AB137. Sabing ganon ni Ma'am Maria Kezia Abina. Shout out watching your colleague. Colleague kita. Kilala mo ko? Saan kita Huwag mo na sagutin dito kung kilala mo ko. Ma'am Jane Edward, hello from Carmen City, Davao del Norte. Matagal hindi pala nagpapashout, na-mention lang, word na siya. Sir Jeffrey D. Guzman, hello. Sir Philip Estrada Carl. Kamusta na po kayo? Sino pa ba ang hindi na shoutout? Sir Rohel Del Rosario, may ginagawa akong mask, baka gusto mong copy. Sige nga sir, message mo ako. Sorry, ngayon ko lang nakita itong mo. Sige nga sir, message mo ako sa FB page. Patingin nga ako. Di ba? Sir Robert De Mayo, shoutout naman boss Bungo, Silent Bureau since 2024, Olympia, Washington. Thank you. Salamat sa Robert De Mayo. Wala na. Nick Garcia, hello. Ano itong sinend mo na video? May kababalaghan ba to? Tingnan nga natin ako may kababalaghan. Paggabi kasi, kababalaghan ng content ko eh. Pero kung interesting yan, sige, anuhin natin. No? Good eve, Sir B, pa shout out sa inyo habang naka-duty graveyard shift. Si Sir Red Baron. Yun na lang siguro, Sir Lester Neil, Sir GC719. Diba? Naka 7 minutes din tayo. Now, proceed tayo dun sa dun sa main content natin. Hindi ko alam kung na to, no? Na content, yung multo daw sa video call. Pero sinend sa akin eh. Tingnan nga natin to, mga men. Ano ba meron dito sa sa I Wonder. Play natin. Rosario Laun. Paano kung sa gitna ng pakikipag-video call mo? Paano nyo malalaman pagka nanliligaw sa inyo yung mga lalaki? Alam mo mga babae minsan, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan na lang or mga babae makinig kayo sa akin ha. Hindi ko minsan alam sa inyo kung nagtatanga-tangahan kayo na hindi nyo alam na nililigawan na kayo or talaga hindi nyo alam. Hindi nyo ba talaga alam? Pagka nililigawan kayo. Kasi sometimes, no, sasabihin nung iba, hindi, nagtanong lang naman kung kumain na ako. Tandaan nyo, yung tanong na kumain ka na, pag hindi mo pa boyfriend, yan ang pinaka-bulok na style sa lahat ng panliligaw. Kumain ka na. Biruin mo, tinatanong ba ng kaibigan mo yon na kung kumain ka na? Conversation starter kasi yun eh. Yung ganun. Tapos yung mga ibang babae, hindi, lang, friend ko lang yun. Tinatanong lang naman ako kung kumain na. Yung mga ganun kabababaw na na tanong, hindi nyo ba nahahalata na dumidiskarte na sa inyo? 'Di ba? Mga babae minsan, hindi mo alam kung nagpapaka-inosente or yung mga ganyan na tanungan. 'Di ba? Ano ba yung mga iba pang bulok na style? Yung mga dyan, yung mga bulok na style dyan, yung mga tanong nyo. Number 1 yan eh, kung kumain ka na ba eh. Pangalawa naman, ano ba yun? Ano gawa mo ngayon? Kasi pagkakaibigan mo, ang magme-message direct to the point na agad. Uy, napanood mo ba yung ganito? Or
Uy, nabalitaan mo ba yung ganyan? Wala na mga pasakaling bulok na ganyan. Yung mga... Anyway, dito na nga tayo. Kumain ka, ha? Ang pangutom. Paano kung sa gitna ng pakikipag-video call mo, Bullshit. may biglang nagpakita na kakaibang nilalang? Sumingit sa video call, no? Kulang na lang siguro mabitawan mo ang cellphone sa sobrang takot. Ganito raw ang naranasan ng 19 na taong gulang na si Shane. Kumain ka na? August 2020 po, 6 p.m. Magka-video call po kami. Maayos naman po yung usapan namin, nagkwekwentuhan po kami, nagtatawanan. Tapos bigla niya na lang pong pinatay yung video call nang hindi po siya nagpapaalam. Maya-maya lang, ang ex-boyfriend ni Shane may Ex sinend na out pala sa eh. kanya na isang screenshot. Ex na? Kuha habang sila'y magka-video call. Ay, oo nga, no? Oo nga, no? Meron sa likod niya, oh. Tapos, nakangiti. Pero, feeling ko pareidolia lang ito eh. Diba? Now, inuulit ko ha, kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, go ahead, wag kayo maniwala. Ako na mismo magsasabi niyan, wag kayo maniwala sa akin. Para wala tayong away. Pagod na ako makipag-away pagdating sa mga ganitong bagay. Kung para sa inyo eh, mas madaling tanggapin agad na kababalaghan ng isang bagay, go ahead. Diba? Gawin nyo yun, wag nyo akong paniwalaan. Pero kung ako magsasabi, ito'y pareidolia lamang. Kapag sinabi mo kasing pareidolia, ito yung mga bagay na ano eh, na nagkokorte lang na muka or dun sa inaakala mong bagay. Kasi hindi naman definitive ang itsura nito eh. Hindi naman talaga siya tiyak na yan ay muka talaga. For example, pwede kasing ang mangyari, ito ay shiny object lang sa bedside niya na may nakakumpol lang na something doon. Or baka nga mamaya, unan din ito eh, na, alam mo yun, nag-form. Kasi hindi naman definitive yung mukha. Oo, mukha naman siya nakangiti, no? Mukha naman siya nakangiti. Pero hindi definitive yung, di ba, kung titingnan mo itong mukha ni ate, alam mo talagang tao yan. Mata, ilong, may kilay. Alam mo talagang tao siya. Pero ito, naaninagan mo lang ito eh. Pero inulit ko kung ito ay totoo para sa inyo, go ahead, paniwalaan nyo. Di ba? Kasi sakit naman natin mga Pilipino yan eh. Kung ano yung malayo sa katotohanan, yun ang mas gusto natin paniwalaan. Di go ahead. Pero sa akin, pareidolia ito, hindi siya definitive. Okay lang sana kung navi-video call, napapansin nila kung yan ay kumukurap-kurap, kung yan ay yung talagang gumagalaw. Pero kung yan ay still image lang, di ba? Ano yan? Hindi siya, kasi mapapansin mo yan eh, kung yan ay gumagalaw talaga or something na nasa tabi niya, mapapansin din yan ng ano eh, ng nagvi-video call sa'yo eh. Kasi makikita niya may gumagalaw sa tabi niya. Pero yan ay steady lang. Kung ako nga, dapat every time na may nakaka-capture na ganyan, dapat nire-recreate yan eh. At titingnan mo yung likod mo kung ano yung bagay na yun. Diba? Pero sometimes, diba, pag na-carried away ka na, hindi mo na maiisip yung mga ganung bagay. Nung nakita ko po yung screenshot na yun, nagulat po ako na tumayo po yung mga balaybo ko, nanlamig po. Kasi wala naman po akong katabi nun. Yung itsura po nung babaeng nakasilip sa video call. Nakangiti po siya, mahaba yung buhok. Hindi O nga no, paliwanag kamukha din naman nung nagre-enact. ni Shane ng naturang screenshot dahil ang nasa gilid niya, pader daw ng kanyang kwarto. O kung pader yun, tingnan nga natin uli. Kung pader yan, pwedeng something sa pader to. Gusto ko makita wallpaper ng pader niya. Di ba?
po katabi nun. Yung itsura po nung babaeng nakasilip sa video call. Nakangiti po siya, mahaba yung buhok. Hindi maipaliwanag ni Shane ang naturang screenshot dahil ang nasa gilid niya pader daw ng kanyang kwarto. Wala rin naman daw siyang ibang kasama. Kahit pa sabi mo pader yun, pwede kasing unan mo din yun eh. Di ba? Nay! Nay! Nay, tingnan mo na yun! May katabi ako, Nay! Hala! Pinakita ko po yun kay mama, na gulat din po siya, natakot. Alay po kami ng dasal para po dun. Yung mismong kwarto sana, no, kinunan din. Mula raw noon, hindi na makatulog si Shane sa takot. I wonder, ano kaya ang imaheng nakunan habang magkausap sila ng kanyang ex-boyfriend? Baka yun yung sumulot sa boyfriend mo. Ex mo na eh. Kababalaghan ba ito o baka naman may mas lohikal na paliwanag? Kaya naman, minabuti naming isama ang paranormal investigator na si Dion sa bahay ni Shane. Spirit box na si Sir. Maya-maya pa, nag-umpisa nang mag-imbestiga si Dion gamit ang kanyang spirit box. Ano na? So, may isa. Anong pangalan? Ah, yun na ba yung ano? Yan na ba yung tawag dito? Yung kwarto niya. So ito nga yung parang bars ano. Feeling ko unan yun eh. Anyway, tingnan natin yung sasabihin ng mga expert. Mo? Bakit ka andito sa bahay na to? Kung may mag-response man sa spirit box or do sa kanyang EMF reader. Excuse me. It doesn't mean na yun na yung na-capture niya. Kasi I do believe naman sa lahat ng lugar ay meron namang espiritu. 'Di ba? Meron naman 'yan, hindi naman hindi naman maaalis yung possibilities na dito sa lugar na to ay wala talaga, 'di ba? Katulad ditong bahay namin, 'di ba? Mga bahay namin dito sa subdivision. Hindi ko pwede sabihin na wala dito. Kahit porket wala akong na-experience dito, wala. Hindi pwede. Hindi ko naman alam ang history na itong lugar na. Malay ko lang ba kung nung panahon ng Kastila or panahon ng Hapon ay may pinatay dito sa lugar na to. 'Di ba? Hindi tayo tiyak. Pero kasi ang pinag-uusapan dito, kung ano yung na-capture dun sa video call eh. Kung may ma-capture man siyang ibang entity dyan na meron dyan, now, kailangan munang malink yun. Kung yung sumagot sa kanya, ayun ba talaga mismo yung paano gagawin yun, hindi ko alam. Pero kung may mag-respond man dyan sa pag-investigate niya or may ebidensya na nakuha, hindi pa rin nangangahulugan na yun pa rin yung nakunan niya. Diba? Kung may nagparamdam man, siguro hindi na siya babalik. Ang gusto lang niya siguro, daanan ka lang. Tapos gusto lang magpakita, gusto lang magparamdam, tapos wala na, ayaw na niyang magkuhan. Pinasuri na namin ang naturang screenshot sa isang photography instructor. Ito ay maaari dulot ng technical disturbances Pixelation. or ng sensor. Halos lahat naman, pag madilim ang isang lugar, kinunan mo, hirap ang sensor i-record. Ayan nung pina-anuhan na, sa akin hindi na siya mukhang mukha eh. 'Di ba? Pero mahirap talaga i-undo, lalo na kung halimbawa nakasanayan mo na ganyan yung pagkakakuha. Naaalala niyo yung lagi ko ginagawang example dito, yung pareidolia tungkol sa ano ni Jesus Christ, doon sa mukha ni Jesus Christ. Mahirap na siyang i-undo eh. Tingnan mo ha, hanapin natin yung ano na yun. Yung pareidolia na yun. Pareidolia Jesus. Ito yun oh.
Kahit na anong gawin mo, ang hirap ng i-undo si Jesus Christ dito sa ano na to, dito sa picture na to. Diba nakikita nyo si Jesus Christ naka side view, ito yung mata, ito yung ilong. Pero ang tutuusin, ano to eh, ito ay picture ng lalaki na nakakalong yung bata na naka-bucket hat. Pero ang hirap niya na talagang ang hirap niya na talagang i-undo na mukha ni Jesus Christ na naka-side view. Unang-una, na psychological priming ko na kayo eh. 'Di ba? Parang handa na kayo sa dapat yung hanapin dun sa picture. Pero, 'di ba? Mahirap nang alisin na hindi si Jesus Christ to. Tama ba ako? Ayan Pero ano ito eh, kung aalisin natin aalisin ko yung gilid. Tatay ito na may kalong siyang bata na naka-bucket hat. Kuha nyo na. Pero ang hirap na, Hirap niya nang alisin sa paningin na naka-side view si Jesus Christ. Yun ang may experience natin dito. 'Di ba? Nakasanayan na natin kasi na siya eh. Na mukha siya na nakangiti eh. Kaya tuloy mahirap na siyang i-undo sa isip natin. Pero kung tutuusin mo, kung lalawakan mo ang pag-iisip mo, hindi talaga siya mukha. 'Di ba? Paisa-isa. Kasi bawat sensor, merong mga pixel element yan na tinatawag. Nang i-post ni Shane sa TikTok ang kanyang nakakatakot na karanasan, umabot ito sa mahigit 2 million views. Medyo gumaan yung pakiramdam ko po kasi alam ko po na wala pong nagstay dito. Tsaka wala naman pong nasasaktan. Tama, no sinabi ng investigator na napadaan lang at naging panatag na siya. Ibig sabihin, malaking factor nung nararamdaman niya ay psychological. 'Di ba? Kaya yun po, magaan po ang pakiramdam. Para kay Shane, hindi raw niya intensyon na manakot o kaya'y tumabo ng milyon-milyong views. Simpleng paalala lang daw ito na sa panahon ngayon, huwag pa rin nating kalilimutang magdasal at kumapit sa Panginoon. Magdasal kasi yun talaga yung powerful na pamprotekta natin. Talagang meron ka nararamdaman, mangumpisal. Kasi kung nilalapitan ka ng mga masamang espiritu, alam niya kung anong meron tayo. Alam niya kung anong kasalanan natin. Marami sa imaginations natin ay dahil sa karanasan natin, yung mga stress, minsan nauuwi sa depression, kung ano-ano ng mga nakikreate natin. Minsan nai-influensya na rin tayo ng social media sa dami ng napapanood natin, sa dami ng mga nababasa natin, para bang napapaniwala na tayo na totoo na. Mahirap talagang i-undo yan. Mahirap siya i-undo sa isip, lalo na pag nandun ka na. I know, yung iba sa inyo talagang ipipilit pa rin na totoo yan. At hindi ko kayo masisisi. Pero kung titingnan nyo kasi, maraming paredolya na nagkalat na akala mo, katulad nung picture na picture na pinakita ko sa inyo kanina, mahirap i-undo yan. Once na nakuha ka doon sa paredolya na yun. Ito nga, kahit nga pasa kamukha ni Jesus Christ diba? Ito sa saging. Diba? Yan, Pero, yan ay mga nagkataon na, na mga elements ng shadow, lighting. Diba? Sa Mars din, diba? May paredolya din sa Mars before. In-explain ko na ito Kasi malabo kasi yung picture. Once na malabo yung picture, may mga image na nabubuo. Yan katulad nito, yung face on Mars. 'Di ba? Ito kalat na kalat ito dati. Nung malabo yung pagkakakuha niya, mukha talaga siyang mukha. Hindi mo siya may undo, pero nung 2001 nakapagpadala na doon ng high definition camera, ito na itsura niya, hindi na siya mukha.
'Di ba? Ano na siya, yung bundok talaga siya. Pero dito, dahil malabo yung kuha, yung trick ng lighting, mukha siyang mukha sa Mars. 'Di ba? So, yun. I'm so sure ko hindi pa makukuhanan ng ng high definition to. Mananatili ito na na mukha sa paningin ng mga tao eh. Yung nasa Mars na yan eh. Hindi naman kasi kumpleto ang detalye katulad nung nasa video call, 'di ba? Anyway, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.